Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang mapayapang gabi sa ating lahat at syempre magandang gabi po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Signal 101 at sa lahat po ng mga nakatutok din sa atin sa YouTube at sa ating Facebook account TVUP. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi walang iba, Attorney PG Galang. Magandang gabi sa Attorney. Ay, good evening. Good evening sa mga lahat na manunood sa amin sa mga nasabing mga outlets. Ayan. Ang tanong ko, Attorney PG, ikaw ba ay hindi napapagod sa iyong pang-araw-araw na ginagawa? Sa ginagawa, hindi. Nakapagod ako sa biyahe. May point siya dun sa biyahe, di ba? Nakakapagod yung biyahe. Pero pag ikaw nalagak lang naman sa isang lugar at nagkatrabaho ka, at hindi naman, although sanay na kasi ako, kahit hindi na ako nasistress masyado sa... Hindi ka na nasistress sa mga trabaho ng everyday. Alam niyo po ba na ang abogado ay napakaraming binabasa? Yan. Yes, that's true. Oo. Hindi lang yan. Marami rin silang ginagawang essay. Essay yan. writing contest tayo Totoo, lagi. di ba? Oo. Tapos, kailangan, how do you solve a case or how do you create your defense? Do you sit down for a few hours, talagang thorough, ilang araw, ilang linggo mo ba ginagawa Depende yan? sa hirap nung kasong nakaharap sa'yo, di ba? Although nga ngayon although I've read, okay, sa huling mga mandatory continuing legal education namin, yung advent ng AI, di ba? Yung advent ng AI and how it can help or harm. Kasi isa yan yung pag ikaw, minsan sa mga ibang AI, gumagawa na ng, di ba? Isang buong essay yung gagawin niya sa'yo, hindi ka na kailangan mag-isip. Pero, basta bibigyan mo lang siya ng pointers. Ng mga cues. Minsan, okay rin yan para masimulan ng trabaho. Meron kang first draft, pero bilang abogado, ayokong relying on those things. Kailangan syempre double check, verify, 'di ba? Much like journalists, 'di ba? You do not rely on the first salvo, 'di ba? That's true. 'Di ba? You have to vet and in our case, Pero we pag have to- English kasi pinag-uusapan, may magandang may ganyan eh. Oo Ay, nga. buti na lang English yung Pero nagsasalita. alam mo ako, nahalata ako na ngayon kung ano yung mga... Nahalata mo? Nahalata ako kung ay... Paano mo nalalaman? Sige nga. Merong may writing style ang AI, ang ChatGPT. Ang ChatGPT. May writing style siya na meron kang makitang mga markers. ChatGPT to. Okay. Pero hindi ba maganda yan? Ako, I'm not against the what makes life easier work-wise as long as it's quality work. Pero ito po ay maganda para sa mga taong may edad. Sa mga bagets, kayo ang maggumawa kasi kundi hindi kayo matututo. Yes, actually Diba? totoo yan. Sa aking pag nagtuturo ako, and even dun sa essay, 'di ba? Yung iba gusto nila yung kung pwedeng type. Tapos sabi ko hindi. Gusto ko sulat nyo. Kasi it's it's a memory aid eh. 'Di ba? That's true. 'Di ba? They say If that you write it, maaalala mo. if you write and if you speak, and recitation is that way. If there is recitation, if you write it or you speak it, most likely you'll remember it. Ngayon, kaya naintindihan ninyo, yung mga dating mga dekampanilya nating lawyers, matagal silang magbasa, matagal silang mag-analyze, kaya talaga naman ang presyo nila ay talagang ganun na lang, di ba? Kaya let's face it, pinag-aralan nila ng ilang taon at syempre pinaghirapan din, di ba? Kaya may presyo. Pwede rin kayong magsabing, pwedeng tawad. Oh. Pwede naman. Pwedeng tumawad, di ba? Okay, yung mga ibang sige. mga abogado hindi nagpapatawad. Really, I know, right? O pag yung mga hindi nagpapatawad na abogado, punta tayo doon sa miss nagpapatawad. Sabi niya, pwedeng patawad po. I'm sure meron. At recently, dahil meron na ngang
batas na nagsasabi na sa continuing learning ng ating mga abogado, Pro merong bono. pro bono Yes, na so we're required. 60 hours. 80 hours ata. 80 or 60? Ay, parang ganon. Mga 3 araw ata yun kung susumahin, araw, ano? kung susumahin mo. Oo, totoo. Oo. Naghahanap na nga ako ng ng pwede kong gawin. Ako na bahala sa Ay, iyo doon. talaga. Marami tayong indigent Oo, madami dyan. ka bang ano? Sige, sige, sige. Sige. Okay. Anyway, sige po. Ito na ang ating unang mga salvo ng questions. Pero bago yan, ito muna ang ating mga numero. Okay, sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. There you have it. So tawag na po at mag-text na. Pero eto na, ang dami ng mga nagte-text sa atin. Nakapila talaga ito. Ito na ang ating first texter, si Dwayne. Siya po ay 30 years old ng Davao City. Magandang araw po, attorney. Online business owner po kami na may 28,000 followers across FB and IG. At recently, may isang tao na nag-comment ng paulit-ulit na scammer daw kami sa mga post namin. Sinubukan namin siyang kausapin pero binablock niya po kami. Tapos 1 week later, nag-reply para sabing ayaw niya ng accountability. Pwede po ba namin kasuhan siya sa paninira online? Ano po ang tama at legal na aksyon tungkol dito? Meron kasi, baka hindi baboy, hindi manok, baka lang. Baka may mga naiinggit sa kanya. Kasi ang dami niyang followers. 28,000 at online business niya. Ibig sabihin, Mag-post malamang lang siya, meron ng agad na ready. may, kaso, pangit nga naman yun. Ilagay mong scammer ka. Pwede ba nila Oo naman, pwede kang magkaso, pero gusto mo ba talagang kasuhan yung kung Tao na yan. Mukhang nag-block na, 'di ba? Pero yes, I mean, Kilala mo ba? Kilala niyo Oo, ba? 'di ba? First is if you know them, then maybe parang ako naman kasi kahit na abogado ako, may knee-jerk, and it's not a knee-jerk reaction always to file cases, di ba? Or That's something. correct. Di ba? That's correct. Kasi parang, is it worth it? You have 28K followers and one comment that you're a scammer. Oo. Is it really harmful for you, di ba? Kasi usually naman, pagka may binibili na online, ako tinitingnan ko. Yung mga reviews. Reviews, kanya. Pag merong isa, parang naiinggit lang to. Pero pag lahat, marami, True. at iba-iba yung tao, may problema. But, what I think you need to do, ito lang naman ay sa akin, kung ako'y nagnenegosyo siguro sabihin nyo, we are reaching out to you, yung pangalan ng mga taong ito, please reach out to us, para alam ng mga followers nyo, ay, nagre-reach out naman to di ba? Baka may mga inggiterang frag lang. Ganun. Pero kasi kunyari kung if it is just one time na nagsabi siyang scammer siya, pero if it's persistent Yes. and it's really harassment, then yes, it's worth it. But if it's just a period of 1 week na ikaw ipinirwisyo, tapos tumigil na, mukhang tumigil na at ayaw niya na ng accountability, I would suggest for me, maybe consider it na lang as parang part of doing business online. True. Kasi medyo madugo din yan. Anyway, pwede mo naman sabihin doon, sabi ko nga kanina, pwede mo sabihin, so we're reaching out to you. And then yung iba naman doon, please be careful, o hindi mo naman siya sinasabing scammer Pero siguro pwede ka mag-comment, please be careful on posting anything that is not with basis. For this is ganyan. Pwede ba yung ganon? Pwede. Oh, okay. Pwede naman yun. You can establish your guidelines on your own page, of course. So, Yes. ang ano ko lang dyan is, syempre, yung, minsan kasi like, for example, matitrace nyo ba kung sino siya? NBI lang nakaka-trace Oo nga, yan. diba? Kasi usually yung mga nagsa-post ng ganyan is natatago sa mga fake names. Yes, that's true. Fake accounts. Correct. Oo, diba? Pero So, kung is it wala worth naman it? na scam sa kanya, baka hindi rin siya pansinin ng mga Oo NBI. nga, oo nga. So it's not, parang yan yung sinasabi kong pag isa lang tao yan, it's not Correct. kind of worth it. Okay, although masama yan, huwag na kayong ganyan. Oo Kung nga. nainggit kayo, kumuha kayo ng 30,000 followers. Yeah. Yan, siya 28, kayo 30. Oo. Okay, sige, eto na. Eto naman ang ating caller na si Jen ng Taguig. Hi Jen, magandang gabi. Si Mariaw ito at si Attorney PG. Good evening, No Jen. problem. Good evening po. Sige Yes. Jen. Yes po, ma'am. Ako po yung last caller before na babalikan niyo po. Ay, okay, ganito. Ay, oh. First and foremost, tanggalin mo sa speakerphone. Ano raw Regular sabi phone niya? lang, regular phone para magkaintindihan tayo, okay? Pero, ang Tumawag ano na po? siya dati. Tumawag ka na dati, Jen. Apa, before Okay, po. go. Can you refresh us kung ano Oo nga, yung, ano yung Anong nangyari storya mo? Yung story ako po, yung negosyo ko po na 5 site before na nanakawan ng tao ko. Tapos may mga pending loans nga po na ako po yung nagsasuffer ngayon.
So, hindi ko po kasi alam kung ano po yung gagawin sa Alam mga ko na loans siya. hinabol ako. Sa isa, kasi baka si, Opo. si Attorney Oo. Danicon. So, ang nangyari sa kanya is nagbuka siya ng negosyo, nalugi siya dahil ninakawan siya. Ngayon, may mga utang siya sa ibang tao na siya ngayon ang nag-shoulder. Okay, anong tanong mo? Tapos po, actually, sir, yung mga financing po kasi na nautangan ko is meron po akong case ngayon na pinapasa sa akin ng BP22. Kasi mayroon nga po akong cheque. BP22, Doon po BP22. Okay. Doon po ako medyo naiipit ngayon kasi po, bukod po sa 3 checks na pinelo sa akin yung una, is magpapile pa sila ng another 8 checks na naiwan. Tapos, yung 8 checks na yun na worth 98 lang, naging 252K po. Bakit Bakit? naging Oo nga. 200? Bakit Blank naging- check ba yung ginawa mo? Yung cheque po kasi, ma'am, is matagal na po kasing close yung store ko. 2 years ago na. No. So, lumaki na po yung Bakit? penalty. No, Jen, yung check, umakyat ng marami. Paano mo nasulatan yung check? Or nung binigay mo sa kanya, blanco? Hindi po. Meron pong certain Yeah, amount. parang ang sinasabi niya ata ay umabot na ng 200 with all the interest and penalties kasi Apo, hindi siya and penalties nakapagbayad. So, Opo, nag-i-issue ka kasi lang ng po lahat issue ng cheque? May mga payment po yung una, yung open pa yung store. Kasi Hindi, yung ang ibig namin sabihin, Jen, is that face amount of the checks are not, hindi Same. naman 200,000. It's Hindi still, po, 98,000 lang po ang 98,000 total. lang. Yung Ginagawa face na- amount 98. 98, pero ang Oo. sinasabi niya 200,000 is yung mga penalties, Oh, interest. okay. Tama ba ako, Opo, Jen? yun po yung na-receive kong letter sa kanila. Actually, ma'am, Demand yung letter. Apo. Yes. Actually, ma'am, yung final demand letter ko, yun nga po. Kasi iniipit po nila ako. Kasi yung una po, yung checks ko na 3 lang, na bayad naman ng isa, pero ang pinain nila is 3. O dapat nasa 20 plus lang. Naging 59 po yung Okay. unang case ko. Wala naman kayong Ngayon pinag-usapang interest. Ngayon po, ma'am, ang sabi po kasi nila sa akin, sabi ko, ma'am, kasi wala talaga akong housewife na ako ngayon. Wala na akong Jen? pagkukunan kung yan lang ang Hindi, Jen, ang ang tanong ko, ni attorney. meron ba kayo na pagkasunto ang interest dun sa utang mo? Yes po, una po tayo. Yung open term store, may interest po talaga yun. Nasa 3% po. Na may papeles. 3% per Month. per Ang month. taas rin, ano? Taas. 3 to 5 per percent 3 to po. mga ganun. 5% per month. month. Oh, ang Paano mo nalaman kung 3 or 5? Paano yon? Kasi po usually po ang mga financing po is nag-offer sila ng 3 to 5% po. Hindi po sila Parang, lumalabas. sige. Anyway, okay. Ang na-receive mo, Jen, ay demand letter pa lang at ang hinihinging amount ay ganon. Tama ba ako? Actually po, ma'am, ang na-receive ko po, ma'am, is na may BP22 na case na po, yung first 3 checks. Tapos naka-receive na naman ako ng kaso final na demand talaga. letter. Opo, yes po. Hinarap ko na po siya. O, ang mangyayari, as usually kasi pag BP22 cases, pinag-mediation kayo. Meron na bang, Apo. nag-mediation na ba kayo? Actually, ma'am, may mediation na po, pero ang nagiging favoritism po is doon sa panig ng iba. Parang magkakampi po sila, parang hindi nila ako pinapakinggan. Pero po. kasi Parang ang ganun po. okay, there's a difference between arbitration and mediation. Ang Opo. mediation kasi, the mediator cannot impose his own judgment against the parties. Hindi po. Ang sabi lang po sa akin na yung nag-mediation kami, sabi niya, sila masusunod kasi sila inutangan mo. So, parang no comment na po ako. Ay, hindi. agad. Kung ganun, una, reklamo mo sa judge ang mediator na yan. Pangalawa, kung gusto mo. Pero kahit naman anong sabihin ng mediator na yan, ang mediation is always an agreement between the parties. Hindi po nila pinakinggan yung side ko po. Different from arbitration, which is also a mode of alternative Tapos, ma'am, Yes. actually, ma'am, before sila mag-file po, kaya po nag-a-ask din po ako sa inyo. Ang sabi po kasi nila, ano po bang pwedeng gawin ko? Magpa-file na lang po ba ako ng bankruptcy? Sabi ko, sige ma'am, mag-file ka ng bankruptcy para masiro na yung utang mo sa amin. Ikaw Ginanon yung po nila nagsasabing magfa-file siya ng bankruptcy. Hindi Opo. siya, magpa-file na lang Oo, si hindi. Jen. Actually, kay Attorney Danny Concepcion that time. Yun And po then, kasi ang Attorney sinabi nila sa Danny akin Concepcion is, sabi nga niya, babalikan namin siya because ang alam ni Attorney Danny Concepcion is more on the SEC
filing. So yung personal kasi niya na business is a personal thing. Your thoughts about personal filing of bankruptcy? There is such a thing as a personal filing of bankruptcy. It's not called bankruptcy though, it's called insolvency. So you have to have a lawyer who will petition for insolvency. Ang nangyayari pag ikaw yung nag-grant ng petition for insolvency, no-notify lahat ng yung mga creditors at papipilahin sila at they will be allocated. So for example, doon sa 98,000 na yan, it is possible na if the insolvency mo is granted, mababawasan yan. Pero hindi ako sure kasi depende sa ano mo. But it is an option, Jen. Kasi ang petition for insolvency ang tawag doon. But you have to have a lawyer to do it for you. Kailangan pa rin ng lawyer. Oo. Ang tanong Yun po, niyan, ma'am, yung number one question ko po. Kasi po, tinatanong ko po sa mga iba pang yung abogado po na site kung magkano po ba ang filing ng bankruptcy. Kasi po, magkano as daw ang ba? Wala na nga lang. siyang pera tapos kukuha pa siya ng lawyer. Hindi ko alam kung anong isasagot ko doon. Pero, mahirap mag-file ng petition for insolvency without the assistance of a lawyer. 'Di ba? So, siguro naman meron tatanggap niya ng at a lower rate, knowing your situation. Hindi pwede ang PAW dyan, ano? Mahirap ang Hindi PAW po. dyan. Hindi po Hindi. pwede Hindi ang kasi PAW. indigent. Natanong ko na po. Kasi And then may another question po ako, ma'am. Kasi may nakausap akong lawyer. I don't know if it is true lawyer. Ang sabi po sa akin po ng lawyer na yon is ang pa-file po ng bankruptcy is wala namang daw pong payment. Kumbaga, gagawa lang daw pong letter yung lawyer, babayaran ko daw po siya. Tapos, yung daw pong ipapasa ko sa City Hall kasi Totoo ba bigyan daw yun? po ako ng certificate. Totoo po ba yun? Yun po ang gusto kong i-question. Letter lang daw. parang Letter hindi daw ko. po. I do not want to double. Hindi, baka hindi, sabi naman niya, hindi niya sigurado kung lawyer yun. Pero sasabihin niya, lawyer Okay, daw number po. one, number one, ganito muna, Jen. Double check. Patingin mo muna dun sa Supreme Court kung totoong lawyer siya, dun mo makikita kung nandun yung pangalan Sa niya. roll of attorneys. Yes. Ako, Facebook lang po kasi siya, baka nagpapanggap lang na lawyer. Oo, Parang ganun. baka nagpapanggap pa, kumukuha lang ng pera sa'yo, tapos Actually, babay na. there is an app, IBP app, wherein you can check if a person is a lawyer or not. It is downloadable. Kasi nandun rin ako Chinek ko dati rin sarili ko doon kung nandun ako. Okay. At nandun Tapos may na. another question po ako, ma'am, kasi medyo hesitant ako. Pangalawa po, yung sabi niya sa akin, I will not advise you na i-file mo yung bankruptcy kasi nga, yung bankruptcy na yan, maapektuhan pa yung pangalan mo. Tapos makikita pa lang sa City Hall na bankrupt na yung negosyo mo. Sabi sa akin ganun. Actually, ano yan okay. Kung ako, hindi ako, is a petition for insolvency, death knell, kumaga, nakakahiya ba yun? Kasi Opo. yun, di ba? Sa akin, hindi. Kasi it is, it is good for society to have that Kesa naman mag-away-away kayo, di ba? At least, it forces others na, okay, di ba, let's settle this once and for all. So, hindi yun nakakahiya. Businesses May another- fail every day, Jen, di ba? So, kailangan din naman merong avenue para lahat ng, hindi ka nag-iisa sa iyong problema. Kumbaga, so parang, not all businessmen who are successful now have one thing in common. They have failed Meron din before. Oo naman. Hindi naman meron din laging po ako. ano yun. Anyway, so kung gano'n, Another number one, question po ako, ma'am. okay, Jen, Pwede sandali pong ha. magtanong po. Ano daw? Hindi ko alam. Pwede pong magtanong po ng isa pa. Gusto pa niya na Oo, isa pa. sige, ano yun? Hindi pa kasi kami sabong sumagot sige, magtanong ka na ng isa pa. Kasi po yung lawyer din po nakausap ko to be continued. Ang sabi po niya sa akin is nag-offer po siya ng consolidation daw po na pwede ko daw po, ang in-offer niya po is much better daw po na nag-offer siya ng loan sa akin na babayaran po lahat ng mga case ko na mayroon ng cheque. Tapos po yung sobra daw po na pera is pwede kong pag-start ng negosyo. Sabi ko, meron pa po bang magpapaloan sa akin ng ganun? Especially po may record na ako. Ay, Ang sabi alam mo, niya po, Huwag ka nang kumapit sa patalim, friend. Oo nga. Oo. Baka Opo, parang mamaya. nahihirapan po ako maniwala kasi po may siyang sinasabi sa akin. Alam na, mo, when it's "Okay, too so good babayad to daw be po true. ako." Wait, Jen, sadali. Ang siguro kailangan natin unang ma-establish, makinig ka muna, friend, ha? Okay, sige. Tuloy-tuloy Para siya. tuloy-tuloy ka Okay, Jen, alam kong marubdob ang damdamin mo, pero you have to listen, makinig ka.
Pagka it's too good to be true, then diyan ka mapapahamak. Okay? Sinasabi namin sa'yo, pag it's too good to be true, mapapahamak ka. Kasi hindi mo ka mag-anak, hindi, tapos sasabihin sa'yo, ganyan. Parang Okay. too good to be true, di ba? Okay, ito ka. Parang under po daw ng guardian na lawyer, parang ganun po. Kaya gusto ko pong itanong sa inyo yung kung alam niyo po yung guardian. Oo nga, teka lang. O, sige, pakinggan mo muna si Attorney Okay, Jen, Jen. ha? Under the Code of Ethics kasi ng mga abogado, bawal ang contingency, yung purely contingency, which is yung tatanggap ang abogado ng kaso ng libreng-libre. Na kapalit? ang inaasahan lang is yung kapag kapanalo sa huli. Oo, bawal yun. Oo, it's Okay. against our code of ethics. Ang hindi purely contingency, kung sasagutin mo yung mga expenses. Pwede naman yun. Pwedeng Okay. i-waive yung acceptance, pero yung expenses, yung hindi gagastos yung abogado ng other than his time or her time, di ba? Like, for example, sagot mo yung transportation, sagot mo yun makakamura ka doon. So, kung meron kang mahanap na gano'n na papaya, Okay yun. na deposit for expenses muna, ay mas kampante, mas makakampante ako sa ganung arrangement. At saka tingnan mo sa IBP kung nandun yung pangalan Yes, niya. anyway, Okay. Jen. Supreme Court pala. But I Okay. don't wanna judge kung sino man yung kausap mo, di ba? Kung yun talaga yung the way he or she does yung kanyang billing, then that's their style, di ba? So, it doesn't necessarily mean na mali yun o hindi. Di ba? Kasi, but I will, yung sinasabi kasi niya, sinasabi ng abogado, umutang siya ulit para mabayaran yung fees ng abogado. Tapos kung ano man yung sobra dun sa nautang, magnegosyo siya ulit. May mali eh. Oo, parang oo, di ba? May mali siya Ano talaga po, eh. Ibayad Alam mo, daw po yung fee, yung loan para dun po sa mga loan ko na may mga cheque pa para di daw po ako makukulong, parang ganun. ang mangyayari niyan, uutang ka ulit, parang prinolong mo lang, Kaya nga. dumagdag ka pa ng utang, at dinagdag Tapos, mo pa yung utang ng opo. pinambayad mo sa kanya. Tapos siya, Tapos after meron that, meron, O kasi may kaso, hindi Meron. mawawala yung hindi kaso. mawawala yung kaso. At saka hindi, ang mangyayari niyan, Jen, dahil ibinayad mo sa kanya, at pag kunwari hindi kanya tinulungan, didagdag pa utang mo. I'd rather yung Opo. parang bayaran na lang niya yung utang kung uutang. Alam mo yun, yung kesa may yung... number one big question din po ako kasi nakailang loan na rin po ako, pero siya is, ang in-offer niya po is kailangan niya po muna kumuha daw po ako ng package para doon sa loan na yun na ma-avail ko, kailangan mag-ano ko ng bankruptcy na worth O sige, 20,000. ikaw ba'y Hindi gustong yan ako agad. umutang o hindi? Huwag ka na po, muna, hindi po. pahinga ka muna, Jen. Kino-confirm ko lang po kung tunay po ba yung guardian na lawyer na mga ganun po or scammer po. Bawal parang sa ganun. mga abogado ang bumili ng properties o kumuha ng properties from their clients, actually. Meaning, That's against their po code is of scammer ethics. po yung kausap Like, for ko. example, Yun lang po kung- gusto kong malaman. like for example, kunyari kung ang subject of the case is yung lupa, bawal ma-acquire ng abogado yun. Okay. Meron ka pa bang ibang properties, Jen? Actually, bukod po sa mga pangkaraniwan lang na wala na po akong ibang property kasi wala naman akong lupa. Yung sasakyan ko na sangla lang sa akin na nakuha na. Wala na po. Wala na. Asawa, anong ginagawa asawa mo? Yan nga po, yung asawa ko po ngayon is siya na lang po yung may negosyo na ayun na lang yung nasusupport sa amin ni Baby na isang sislingan na lang po yun. Yun na lang po naiwan namin negosyo. Hindi Okay. na po chat. Anyway, ganito, Jen, no? Kanina sinabihan ka na ni attorney na pwede ka daw mag-file ng bankruptcy. Tama yon, yung file na yun. Insolvency, hindi bankruptcy, no? Insolvency. Pareho niya. Parehas na. Ang nasa rules of court, atin is petition for insolvency. Yan, okay. So, pwede kang mag-file nun, pero kailangan talaga kumuha ka ng abogado. Ngayon, kung may abogado na pwedeng kamag-anak, yan, pwedeng kamag-anak, o kaya talagang Wala po. merong tutulong talaga na baka lang yung sa mga pro bono na nag-attorney natin dahil nga merong tumutulong sa ganyan ngayon, patulong ka na sumulat ng letter or ano yung procedure na dapat gawin? Alam mo, actually, ang mangyayari naman dyan, ang tingin ko I mean, in practical terms, kung meron ng kasong ganyan, di ba? May kaso na eh. May kaso ng BP22 so, hindi Mahirap nang isabay yun eh. So pag may mediation ka na at nag-fail yung mediation, kaya mong pumayag dun sa di tutuloy lang yan sa kaso. At kunyari, kung talagang hindi mo mabayaran yan, magkakaroon ka ng judgment against you. I think ang kinakatakot mo is, Jen, is that kung makukulong ka ba dyan o hindi. Correct. More or less, ang mga BP22 cases ay iniiwasan ng mga huwes ang
magpataw ng penalty ng kulong. Most likely is na magkakaroon ka ng judgment sa iyong mga utang at nandun lang yung judgment, i-execute nila yon. Pag in-execute nila yon, try nilang hatakin kung anong meron mahahatak pa sa'yo. Kung wala, di wala ang mangyayari. So, that is the end, so that's the end, that's the life cycle of that case, ha. So in the end, kung matalo ka doon, you will just have judgment against your properties. O kaya, baka maging under probation ka kung first time Yes, ito. oo. Ngayon, kung sakali man, ito lang ha, baka naman sakali na makita rin ng judge, sobra-sobra naman to, taas-taas na Oo to, nga. ganyan. In fact, kung mag-mediation fails, the judge will also actually, sa mga lahat ng mga kasong ganyan, pipilitin ng judge na Magkaayos kayo. Oo. Okay? So, wag ka Kunyari, muna... for example, pipilitin niya, tanggapin mo na muna to. Okay ito na yan. muna para tapos kung talagang nagkaroon ng judgment, medyo matagal-tagal pa naman yon. I'm sure yung abogado mo magsasabi sa'yo, pag-plead ka na lang ng probation, if Yes. ever, ganyan. Oo. Nakuha Kasi mo? mababa naman. Ang probation kasi is, kunyari, kung this is your first offense, kasi each check is 1 count. Pwede ba niya i-consolidate Yun yun? ang pwedeng i-consolidate. Yun ang sabihin mo sa lawyer mo, i-consolidate lahat ng mga cheque dapat alam mo. Okay, wala na kaming oras, Jen, ha? So, talagang kailangan mo magkonsulta kahit sa kaninong lawyer, pwede kang pumunta sa IBP. Actually, IBP. kung if the accused has no lawyer during the case, Si fiscal. the judge will assign a lawyer for Yan. you. Okay? Alright, Jen? Punta ka sa Okay IBP, po. ha? So, Punta ka sa Integrated Bar of the Philippines. Baka meron doon pwedeng makatulong Yes. sa'yo. Okay? IBP po. Sige IBP, po, punta Integrated ako na lang Bar po of the IBP. Philippines. Maraming branches yan. Okay? IBP. Sige po, Salamat. Sa Taguig. Thank you. Yeah, meron din sa Taguig. Okay. Nako, nakakasad lang. Pero again, sabi nga natin, we will try our very best to help you. Pero syempre, ano yung extent na kaya at pwede? Actually, yun I ang feel for ating that kasi binibigay. madami ganyan yung parang Wala na, parang kumunoy. dead-end eh. Oo. Diba? Para kang nasa Yes. kumunoy. So, minsan pag galaw ka ng galaw, di ba, ang Lalo kang malulubog. malulubog. Oo. Okay. Kasi yun ang nakikita At ko, saka- advice mo kanina, di ba? Tama yun eh. Kung nasa kumunoy ka na, Huwag ka nang gumalaw. Keep still. Keep still. And you pray. Oo. You pray always. Okay, anyway, hanggang sa muli po ako yung Mare ng Bayan. Mare Yao. I'd like to say hi to my Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Mac Castro. At ako inyong abogado de Campanilla, Attorney PG. Bye everyone. God bless you.